Amihan, ano ba? Gigising ka ba dyan o hindi? Yun ang bungad ng kanyang tiya. Humahaplos ang hangin ng madaling araw sa balat ni Amihan. Gising na siya bago pa tumilaok ang manok. Hindi niya kailangang dumilat. Pareho lang naman ang dilim kahit nakabukas ang mga mata niya. Kaya sa tunog na lamang siya umaasa, sa dahan-dahang paghampas ng alon sa dalampasigan, kalansing ng mga bote sa kusina, at ang matigas na yabag ng tsinelas ng tiyahin niya sa sahig. Amihan, gising ka na ba dyan? Huwag kang magpanggap na tulog, marami pang gawain. Hindi sumagot si Amihan agad. Sanay na siya. Sa tono pa lang ng boses ng kanyang tiyahin, alam niyang nakakunot na naman ang noo nito. Umupo siya sa banig at hinanap ang laylayan ng manipis na kumot. Sa bulag na katulad niya, ang mga daliri niya ang kanyang mga mata. Marunong na siyang kumapa sa espasyo, umalala ng hugis at umiwas sa sulok na nakakasugat. Gising na po ako, tiya, mahina niyang sabi. Narinig niya ang buntong hininga nito. Mag-igib ka ng tubig, huwag mong basagin ang timba. Hindi tayo mayaman para bumili uli. Nakakailang basag ka na. Alam mo naman sa sarili mong mabagal kang kumilos. Ang tanghali mo pang gumising. Tumango si Amihan kahit alam niyang hindi yun makikita. Tumayo siya, hinanap ang dingding at sinundan ng gasgas na linya ng kahoy na matagal na niyang kabisado. Bawat hakbang niya ay may bilang. 5 patungong pintuan, 3 hakbang pababa, 1 bato sa kanan na laging matalas ang gilid. Paglabas ni Amihan, sinalubong siya ng mas malinaw na tunog ng dagat. Sa tagal na niyang bulag, pakiramdam niya ay nag-iiba na ang kulay ng kapaligiran. Wala siyang ibang makita kundi ang dilim. Amihan! Bulalas ni Silvan. Napangiti siya kahit hindi niya narinig ang yabag. Kilala niya ang boses na yon. Parang biglang lumuluwag ang mundo kapag nakakasama niya si Silvan. Nandyan ka? Tanong ni Amihan at umikot ang mukha sa direksyon ng tunog. Nandito lang. Agawan sana kita ng timba. Pero baka pagalitan ako ng tiyahin mo. Kaya hinihintay ko munang lumayas. Tumawa na lang si Amihan. Hindi kanya gusto na makita rito, sabi ni Amihan. Hindi naman niya gusto kahit sino, sagot nito. Pero gusto kita. So, quits lang. Inabot ni Silva ng timba mula sa kamay niya. Nagdampi ang kanilang mga daliri. Sandali lang yon, pero sapat para maramdaman ni Amihan ang init na palaging nagpapakalma sa kanya. Anong kulay ng umaga ngayon? Tanong niya. Tahimik sandali si Silvan. Alam niyang iniisip nito kung paano ipapaliwanag. Parang ginto na hinahalo sa gatas, sabi ng kanyang nobyo na si Silvan. May kaunting pink sa ulap, parang namumula. Masaya ba ang kulay? Oo, mukhang masaya. Namumula katulad mo kapag binubola kita. Ngumuso naman si Amihan. Yan ka na naman. Huminga ng malalim si Amihan. Hindi niya makita ang kulay pero naririnig niya ang ngiti sa boses ni Silvan. Sapat na yon, mas totoo pa yon kaysa sa anumang liwanag. Habang naglalakad sila papunta sa poso, hawak niya ang laylayan ng damit ni Silvan. Hindi siya natatakot kapag ito ang gabay. Ang bawat hakbang ay sigurado, ang bawat tunog ay may kahulugan dahil may nagsasalin para sa kanya. Alam mo, sabi ni Silvan, inaasar ka na naman nila kahapon. Sanay na ako. Anong sabi nila? Humalakhak ang kanyang boyfriend. Paano mo raw nalaman na pogi ako kung hindi mo ako nakikita? Napahinto si Amihan. Umangat ang kamay niya at hinanap ang mukha ni Silvan. Hindi siya nagpaalam. Hindi na kailangan. Sanay na ito na hawakan niya palagi. At kapag ganoon, bigla na lang bumibilis ang paghinga ng kanyang nobyo. Dahan-dahan siyang humaplos sa mukha nito. Ang kinis ng noo mo, tapos ang kilay, nararamdaman kong makapal. Ang kurba ng ilong mo, matangos. Itong mga labi, malambot at ang init ng hininga mo, Silvan. Pogi ka.
Alam kong pogi ka. Tumawa si Sylvan pero may kaunting panginginig. Paano mo nasabi? Dahil magandang hugis mo at mabait ang boses mo at kapag ngumingiti ka, nararamdaman ko sa balat ko. Tahimik si Sylvan. Maya-maya'y narinig niya ang paglunok nito. Boyfriend mo ba ako? Umikot ang mga braso ni Amihan sa leeg nito. Yakap na sanay na siyang gawin. Naririnig niya ang tibok ng puso nito na kasing bilis ng sa kanya. Kahit 16 years old pa lang sila, mahal na mahal niya ito. Boyfriend, sabi ni Amihan. Ikaw ang boyfriend ko, Sylvan. At hinalikan niya ito ng magaan at maingat. Parang sinusubukan ng hugis ng mundo sa piling nito. Hindi niya alam kung anong itsura ng halik, pero alam niyang tama ang pakiramdam. Parang kapag sumasayad ang paa niya sa tubig dagat, malamig sa simula, tapos biglang nakakaadik. Amihan, bulong ni Sylvan pagkatapos ng halik. Kapag nakakita ka, una mong titingnan ng dagat, saad ni Sylvan. Huminga siya ng malalim. Hindi na ako makakakita. Sasabihin mong may milagro pero ayoko nang umasa. Nang matapos umigib, tumambay lang sila malapit sa dagat. Sinusubuan siya ni Sylvan ng tinapay. Hati sila roon at almusal na nilang dalawa. Palaging sinisigurado ng kanyang boyfriend na makakakain siya. Wala naman kasing pakialam ang tiyahin ni Amihan kung kumain na siya o hindi. Kung sa akin ka na lang kasi tumira, ako na lang ang mag-aalaga sa'yo, saad ng binata. Napabuntong hininga si Amihan. San tayo titira? Sa bahay mo, makikita rin tayo ni Tia. Saka mga bata pa tayo. Muli siyang sinubuan ni Sylvan. Nakangiti naman siyang ngumuya. Kapag ito ang kasama niya, pakiramdam niya talaga ay para siyang baby na inaalagaan. Anong itsura ng alon ngayon? Tanong niya. Malalaki, sabi ni Sylvan. Parang gustong lumipad. Napangiti siya. Kaya palang ingay, dalhin mo ako sa tubig. Hinawakan ni Sylvan ang kamay niya. Bawat hakbang papunta sa dalampasigan ay parang paglapit sa isang panaginip. Naririnig niya ang mga taong naghahanda ng lambat, ang sigawan ng mga bata, ang kahol ng aso sa malayo. Pero sa gitna ng lahat, ang dagat pa rin ang pinakamalakas. Pagdating nila sa gilid, hinayaan ni Sylvan na sumayad ang paa niya sa alon. Napasinghap si Amihan sa lamig. Tumawa siya ng malakas, totoo at walang takot. Sylvan, parang gumagalaw ang lupa. Dagat yon, sabi nito. Hindi lupa. Malakas lang talagang alon, kaya nadadalang mga buhangin. Pakiramdam ko, pwede akong tumakbo kahit saan. Pwede. Malambing na bulong nito sa kanya. Basta hawak mo ko. Hindi ko hahayaan na madapa ka. Humigpit ang kapit niya sa kamay ni Sylvan. Sa sandaling yon, hindi siya bulag. Hindi siya nag-iisa. Hindi siya bata sa ilalim ng galit ng tiyahin niya. Isa lang siyang babae na nakatayo sa harap ng dagat. Yakap ang boses na pinagkakatiwalaan niya higit sa sarili niyang pandama. Kasabay nun, titig naman si Sylvan sa kanyang kasintahan. Nasisiyahan ang puso niya kapag nakikita itong masaya. Maya-maya ay inuwi na niya muna ang dalaga. May trabaho pa kasi siya na kailangang gawin. Hapunan nang umuwi si Sylvan na amoy dagat at langis ang kamay. Sa silong ng kanilang kubo, nakasampa ang kalahating bangkang kahoy na si Rana. Umupo siya sa buhangin at hinila ang martilyo papalapit. Sa loob ng bahay, narinig niya ang pag-ubo ng ina. Sylvan! Tumigil siya sa ginagawa. Nay! May kumukuha ba ng bangka? Baka gabihin ka na naman. Kaunti lang, Nay. Sagot niya. Kailangan kong tapusin to. Bukas kukunin na po. Magpahinga ka rin. Hindi ka makina. Sobrang sipag mo, anak. Napangiti siya. Kung makina ako, mas madali sana. Lumabas ang nanay niya sa pintuan. Payat ito at nakayuko ng kaunti.
Parang bawat taon mula nang mamatay ang ama niya ay may dinagdag na bigat sa balikat nito. Umupo ang kanyang ina sa tabi niya. Kung nandito pa ang tatay mo, humigpit ang hawak ni Sylvan sa martilyo. Naalala niya ang kamay ng ama na malalaki, magaspang, pero sigurado palagi sa ginagawa. Dati, magkatabi silang nagkukumpuni. Ngayon ay siya na lang. Ako na to, Nay. Kaya ko. Huwag po kayong mag-alala. Tumingin ang ina sa kanya. May lungkot sa mga mata nito, pero may tiwala rin. Alam ko, kaya mo, pero hindi mo kailangang akuin lahat. Hindi siya sumagot dahil ang totoo, pakiramdam niya ay kailangan niya. Hindi lang para sa kanyang ina, kundi para kay Amihan. Kinagabihan, nakatayo si Sylvan sa labas ng bahay ng tiyahin ni Amihan. Nakasandal siya sa poste at hinihintay lang na makatulog ang tiyahin ng kanyang nobya. Ang ganda talaga, nakangiting sabi ni Sylvan nang matanaw sa may bintana ang kanyang kasintahan. Nang maramdaman niyang tulog na ang tiyahin, kumatok siya ng marahan sa bintana ni Amihan. Sylvan, bulong ng dalaga nang buksan ng bintana. Mahina siyang tumawa at ibinaling ang mukha ni Amihan sa kanya. Marahan niyang inilapat ang mga labi rito. Dito ako. Agad itong namula at pinitik ang labi niya. Ikaw talaga? Aray ko naman. Ang sakit nun. Dahan-dahan siyang sumampa sa bintana nito at pumasok sa silid. Pilit silang hindi gumagawa ng sobrang lakas na ingay. Baka magising pa ang tiyahin nitong nasa itaas. Akala ko hindi ka na darating, nakangiting sabi ni Amihan. Binuhat niya ito at marahang inilapag sa banig. Mabuti na lang at nakapagtakip ito ng bibig. Aaminin ni Sylvan na kahit mga bata pa sila, hindi na nila mapigilang maging mapusok sa isa't isa. Pero isang beses lang nangyari yon. Pagkatapos nun, hindi niya na inulit. Ayaw niyang mabuntis ng maaga si Amihan. Kaya sapat na muna kay Sylvan ang magkatabi sila sa banig at mahinang nagkukwentuhan. May inayos akong bangka kanina. Pasensya na't natagalan, imporma ni Sylvan. Mas mahal mo ng bangka kaysa sa akin? Kunwaring tampo nito. Hindi niya napigilang tumawa. Bakit? Kikita ba ako ng pera kapag ikaw ang inasikaso ko? Hinampas siya nito sa hita. Huwag kang hahalik sa akin kahit kailan. Mahina siyang tumawa nang lumayo ito sa banig. Kaya yon at nilambing niya pa. Maya-maya bumigay naman si Amihan. Itong babae na to, ang hilig gumawa ng pag-aawayan. Tinutoyo ka na naman. Niyakap niya si Amihan at sumubsob sa leeg nito. Aalis kami bukas ni Tia. Nanlamig ang batok niya. San ka na naman dadalhin ng tiyahin mo? Kukunin ko raw ang allowance ko sa PWD. Sabi nito na parang inuulit lang ang narinig. Tapos pipila raw kami sa munisipyo. May papeles para sa financial assistance. Para sa operasyon na hindi naman natutuloy? Tanong niya. Oo daw, sagot ni Amihan. Kailangan daw magpasa ng kung ano-ano para makakuha ng pera. Ia-admit pa ako sa ospital tapos biglang hindi matutuloy. Nakaramdam naman siya ng inis. Ginagamit na naman ng tiyahin ang kondisyon ni Amihan para magkaroon ng pera. Kaya hindi niya masisisi ang kanyang kasintahan kung bakit umaasa itong makakita ulit. Buong araw ba kayo ron? Tanong niya. Siguro, sagot ni Amihan. Sabi ni Tia, maaga raw kaming aalis. Mahaba raw ang pila. Sa isip ni Sylvan, nakita niya ang mahabang linya. Mga taong pagod, naghihintay, hawak ang papel para lang makahingi ng tulong pinansyal. At sa gitna noon, si Amihan, nakatayo, ginagamit na dahilan para may makuhang pera. Naggigigil talaga si Sylvan. Pagod ka na naman yan, sabi niya. Sanay na ako, sagot ni Amihan at dinaan na lang sa tawa. Parang trabaho ko nang pumila sa mga ganon kasi doon kumikita si Tia. Hindi siya natawa. Hindi ka trabaho o negosyo na pagkakakitaan niya.
Napansin ni Amihan ang pagbabago sa boses niya. Hinaplos nito ang kanyang kamay. Galit ka? Sinong hindi magagalit sa ginagawa ng tiyahin mo? Pasensya na, nag-aalala lang ako. Kung kaya lang sana kitang buhayin. Kaso, alam kong mas mahihirapan tayo kapag kinuha kita. Parang kahit pag-aalala sa'yo, wala akong karapatan. Kasi hindi pa kita kayang buhayin. Inaalok niya si Amihan na sa kanila na lang, na doon na lang ito tumira. Pero ang totoo, alam din ni Sylvan sa kanyang sarili na hindi niya pa kaya. Hirap na hirap sila ng kanyang ina. Kung ano-ano na lang ang kanyang trabaho. Pag-aaral lang ang pinagsusumikapan niya at doon pa lang siya naniniwala na magiging maayos ang buhay nila sa hinaharap. Si Amihan gusto man mag-aral, hindi magawa dahil nga bulag ito. Nahihirapan itong sumabay sa mga inaaral sa school. Pero kung mabibigyan ng pagkakataon, alam niyang mas matalino pa ito. Kapag tinuturuan niya kasi ng mga alam niya, kahit salita lang, mabilis nitong matandaan. Nawala lang siya sa malalim na pag-iisip nang hinawakan ni Amihan ang mukha niya. Ang mga daliri nito ay parang marunong magbasa ng emosyon. Matigas ang panga mo, sabi ni Amihan. Kapag ganyan ka, galit ka. Napabuntong hininga siya. Ayoko lang na napagod ka lagi. Kung mayaman lang sana ako. Kung hindi kami isang kahig, isang tuka. Nagbibiro ako na sumama ka na lang sa akin pero natatakot pa rin akong kunin ka. Mahal kita pero kung hirap lang din ang mararanasan mo sa akin, mas hindi ko kakayanin. Okay lang, sagot ni Amihan. May pera naman akong napapala. Sylvan, may nanay pa rin ako. Nagpapadala pa rin siya kahit papano. Kahit may iba na siyang pamilya. Hindi naman ako pinabayaan. Iba lang ang buhay niya. Kaya hindi mo kailangan na mag-aalala sa akin palagi. Sandali pa silang nagyakapan. Hindi na sila nag-usap at di naman na lang ang yakap ng isa't isa. Minsan ay naglalapat ang mga labi nila. Pero kapag nagbabaga na ang init, si Sylvan na mismo ang kusang humihinto. Aalis din pala ako bukas. Marahang inayos ni Sylvan ang buhok nito. Sasama ako kay Mang Kanor. Susubukan kong sumama sa construction. Baka sakaling mas malaki ang kitain ko ron. Kulang na kulang kung mag-aayos lang ako ng bangka. Kailangan kong makaipon para sa gamot ni nanay at sa susunod na pasukan. Mga 1 linggo ako ron. Nakita niya ang lungkot sa mukha ng dalaga. Kaya hinalikan niya ito sa noo at marahang niyakap. Babalik ako. Mamimiss kita. Hintayin mo ako Sige, maghihintay ako sa'yo. Mag-ingat ka ron ha. Uwi ka sabi ni Amihan na halatang nagpipigil din. Maaga pa kami bukas. Tumayo siya, ayaw niya pang umalis. Pero wala siyang laban sa batas ng bahay na yon. Isa pa, kung nanatili pa si Sylvan, baka may mangyari na naman sa kanila. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan sa huling sandali. Mag-iingat ka. Oo, sagot nito. Ikaw rin. Habang naglalakad siya pauwi, paulit-ulit sa isip niya na ginagamit na naman ng tiyahin si Amihan para magkaroon ng pera. At siya, walang magawa para rito dahil dukha lang siya at walang magandang buhay na kayang ibigay sa dalaga. Samantala, kinabukasan, maingay na naman ang umaga para kay Amihan. Hindi yon nakikita ni Amihan pero naririnig niya ang pagmamadali sa bawat galaw ng kanyang tiyahin. Bilisan mo, sayang ang oras. Ang haba na naman ng pila ron. Nakaupo si Amihan sa gilid, hawak ang lumang bag na laging dala kapag pumupunta sila sa munisipyo o sa ospital. Sa isang kamay niya ang kanyang tungkod. Tiya, anong oras na? Maaga pa, sagot nito sa kanya at naiirita siyang inalalayan. Kaya nga aalis na tayo para tayo ang mauna. Narinig niya ang pinto na binuksan ng malakas. Dagat na naman ang unang bumati sa kanya. Naisip niya si Sylvan, baka nakaalis na ang kanyang nobyo. Nasa Cavite na para magtrabaho. Nang makarating, hindi niya man nakita pero ramdam niya na maraming tao. Sanay na si Amihan sa pila. Palagi naman nila yung ginagawa. Hawak lang siya ng tiyahin sa braso habang iginiya pasulong.
Sabihin mo ulit na bulag ka simula pagkabata. Bulong ng kanyang tiyahin. Huwag kang mahihiya. Dapat mas magpaawa ka pa para lakihan yung grant sa atin. Daanin mo sa iyak. Hindi siya sumagot. Hindi siya nahihiya, pero hindi siya iiyak. Pagod lang siya na paulit-ulit na inuulit ang sarili niyang kapansanan na para bang produkto sa palengke. Next! Sigaw ng babae sa mesa. Iniharap siya ng tiyahin. Eto ho, sabi ng kanyang tiyahin. Bulag po ang pamangkin ko, kailangan ng operasyon. May narinig siyang kaluskos ng papel. Pangalan? Tanong ng babae. Sinabi ng tiyahin ang buong pangalan niya. Habang nagsasalita ang mga ito, tahimik lang na nakikinig si amihan. May foundation ho sa Maynila, sabi ng babae. Pwede naming i-refer. Nagulat ang tiyahin niya. Talaga ho? Opo, foreign sponsor. Nag-aanap sila ng cases na katulad ng sa pamangkin ninyo. Narinig niya ang pagbilis ng hininga ng tiyahin. Kailan po? Pwede agad. Madali silang lapitan. May contact din kami. Kayo na lang ang makipag-ugnayan sa kanila. Hinila siya ng tiyahin palayo sa mesa pagkatapos ng usapan. Tiya, bulong ni amihan. Ano po yun? Maynila. Sagot nito at nanginig sa excitement. May tutulong na sayo. Tutulong po? Paano? Ooperahan ka. Bibigyan ka ng magandang buhay. Basta, sabi, galante raw yung may-ari ng foundation. Kailangan nating makalapit at magpaawa ron para makinabang ka at makinabang din ako. Subukan natin. Malay mo naman meron tayong mapala. Magandang buhay. Hindi alam ni amihan kung anong itsura ng magandang buhay. Pero sa boses ng tiyahin, parang pera ang kulay nun. Yun nga lang, sa tono pa lang nito, parang hindi maganda ang binabalak nito. Mabilis ang lahat pagkatapos nun. Parang tinangay siya ng agos. May mga tawag, may mga papel, may mga taong nagsasalita ng Ingles na hindi niya maintindihan. May biyahe na nakakapagod dahil sunod-sunod. Tiya, babalik pa naman po tayo sa isla, di ba? Tanong niya habang sakay sila ng bus. Umungol ang kanyang tiyahin. Depende sa magiging resulta. Pero sa rinig ko, kapag nag-grant na mismo, ia-admit ka na o pwede tayong tumira muna raw sa shelter habang naghihintay. Kaya mas mabuting doon na lang tayo. At least doon, pakain tayo. Rinig ko, aircon daw doon at kanya-kanyang kwarto. Wala sigurong magawa sa perang may-ari ng foundation. Kaysa doon sa bahay nating walang kuryente. Saka wala namang mapapala sa islang yun. Bukod sa puro dagat ang makikita, may hirap ang mga tao at mga tsismosa pa. Napakagatlabi si amihan. Pero tiya, hindi pa po ako nagpapaalam kay Silvan. Silvan na naman. Alam mo kahit bulag ka, napaka-kerengking mo talaga. Hayaan mo ng Silvan na yon. Talagang nagseseryoso ka sa katulad niya. Wala yung mapapakain sa'yo. Mag-isip ka nga. Mas mahalaga pa bang landi mo kaysa sa operasyon mo? Sa tulong na makukuha natin kapag pumunta tayo ng Maynila. Matigas na sagot ng kanyang tiyahin. Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib niya. Hindi po. Tumahimik ka. Sabi ng kanyang tiyahin. Eto na ang swerte mo. Lalaki pa rin ang iniisip mo. Wala ka namang mapapala doon kay Silvan. Sumandal si amihan sa upuan. Gusto niyang umiyak, hindi dahil sa takot niya sa mga posibleng mangyari, kundi dahil aalis siya nang hindi man lang nahahawakan ang kamay ni Silvan sa huling pagkakataon. Iba ang amoy ng Maynila nang makarating sila. Wala na siyang naaamoy na dagat. Hinawakan siya ng tiyahin ng mahigpit habang naglalakad sila. Nandito na tayo sa foundation. Pumasok sila sa isang malamig na gusali. Nanlamig ang balat ni amihan sa aircon. May mga tao nagsasalita sa paligid. Ingles, Tagalog, halo-halo. Hello? Sabi ng isang babae sa malambing na boses. You must be amihan. Hinawakan ng babae ang kamay niya at naamoy niya ang mabangong pabango nito. We will help you, sabi nito. Hindi niya naintindihan lahat ng salita.
pero naramdaman niya ang kabutihan sa tono ng mga taong nandoon. Sa likod niya, narinig niya ang tiyahin. "Thank you ho. Thank you ho talaga." May tunog ng papel, sobre at kalansing ng kung ano. Hindi niya alam kung anong ginawa ng kanyang tiyahin. Halos wala na siyang maintindihan sa pinag-uusapan. Basta ang alam niya lang, naninirahan na sila sa shelter. Tumagal sila roon at naghihintay lang siya ng kanyang turn na maoperahan. Hindi niya na rin namalayan kung ilang buwan na sila roon. "Tiya, hindi po ba talaga tayo uuwi sa isla?" Tanong ni Amihan. Narinig niya ang mataray na boses ng kanyang tiyahin. "Ayan ka na naman. Gusto mo na namang bumalik sa isla. Ano pa bang babalikan mo ron? Ang boyfriend mong dukha. Alam mo, huwag mo nang isipin niyang si Sylvan. Mas marami pang gwapo kaysa ron. Kapag nakakita ka na, mapapansin ka na ng mga tao. May papatol sa'yo na mas mayaman at mas gwapo. Huwag mong sayangin ang ganda mo sa walang kwentang lalaki." Hindi na nakapagsalita si Amihan. Parang kahit anong sabihin niya, kokontrahin lang ng kanyang tiyahin. Kaya kahit na gusto niyang makita si Sylvan, wala na siyang nagawa. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan na siyang i-admit sa ospital. Sa wakas, ooperahan na siya. Pinahiga siya sa kama at may kamay na humawak sa noo niya. Relax, sabi ng doktor sa kanya. We'll take care of you. Humigpit ang hawak niya sa kumot. May magkahalong takot at pag-asa siyang nararamdaman. Naramdaman na lang ni Amihan ang tusok ng karayom. Parang unti-unting lumalayo ang tunog ng mundo sa kanya. Parang lumulubog siya sa tubig. Ang huling naisip niya bago lamunin ng dilim ay ang dagat. At si Sylvan na nakatayo roon habang nakangiti. Nang magising si Amihan mula sa operasyon, may benda na ang mata niya. Dilim pa rin, pero sa pagkakataong yon, mas magaan na ang kadiliman. Your operation was successful, sabi ng doktor. Napakagatlabi si Amihan. Salamat po. Lumipas ang mga araw na parang panaginip. At sa bawat araw, mas lumalakas ang tibok ng puso niya. Hinihintay na lamang kasing maghilom ang kanyang mga mata. Hanggang sa dumating ang araw ng pagtanggal ng benda. Ready? Tanong ng doktor. Tumango naman si Amihan. Yes, Doc. Unti-unting inalis ang benda. Nakaramdam siya ng munting kirot. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng liwanag. Suminghap si Amihan. Ito na po bang liwanag? Dahan-dahan, sabi ng doktor. Open your eyes slowly. Ginawa naman niya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakakita siya ng ibang kulay. Anong nakikita mo? Tanong ng doktor. Ikaw? Bulong niya. May ilaw? Tumawa ang doktor. Good. Very good. Sa gilid, may figura na tiyahin niya. Pero hindi yon ang hinahanap ng puso ni Amihan. Hinahanap niya ang isang boses. Isang mukha na hindi pa niya nakikita kahit kailan. At nabalot ng lungkot ang mukha niya dahil wala ron ang lalaking nagsilbing mga mata niya nang malabo pa ang lahat. Sa kabilang banda, masakit ang balikat ni Sylvan pero magaan ang loob niya. Buong linggo siyang nagtatrabaho sa isang ginagawang bahay sa Cavite. Mabuti nga at natanggap siya kahit 16 pa lang siya. At habang nasa bus pa uwi, nakangiti siya sa sarili. Kanina ka pang nakangiti dyan. Natatawang sabi ni Mang Kanor. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Sylvan. Uuwi na kasi, Mang Kanor. Makikita ko na si Amihan. Si Amihan, yung kasintahan mo, hindi ba? Tumango siya kaagad. Opo, girlfriend ko po. Ang bait-bait po nun, saka ang ganda-ganda. Tumawa naman si Mang Kanor. Sa isip niya, inuulit-ulit niya kung paano siya sasalubungin nito. Hahanapin ng mga daliri ang mukha niya, tatawa at magrereklamo na ang tagal niya. Pagdating sa isla, dumaan muna siya sa butika. Aling Rosa, yung gamot ni nanay, sabi ni Sylvan. Teka lang, sagot naman ito. Sumama ka pala kay Mang Kanor. Kamusta ang trabaho? Buhay pa naman ho. Biro niya rito. Pagkatapos bumili ng gamot ng kanyang ina,
Bumili rin siya ng pagkain, gatas at ilang delata. Napangiti siya ng bitbit na ang kanyang mga pinamili. Natigilan lang siya nang may makitang headband sa tiyangge. Pakiramdam niya, bagay yon sa matampuhin niyang girlfriend. Magkano po dito? Tanong ni Sylvan. 100 ang isa. Napangiti siya at binili yon. Siyempre, mawawala ba naman sa listahan niya si Amihan? Kasama rin ito sa kanyang mga priority. Sa isang linggo niyang pagtatrabaho, walang araw na hindi niya iniisip si Amihan. Kahit mga simpleng bagay lang, kapag may nakita siya, biglang naaalala ni Sylvan ang kanyang girlfriend. Pagdating sa kubo nila, narinig niya agad ang pag-ubo ng nanay niya. Nay, Tawag ni Sylvan. nandito na po ako. Lumabas ito mula sa loob at mabagal ang hakbang. Sylvan, mabuti at dumating ka na. Parang may pumisil sa dibdib niya. Dinalhan po kita ng pagkain. Bumili na rin po ako ng gamot mo, Nay. Hindi mo na sana ako ginastusan, sabi ng kanyang ina. Pinaghirapan mo yan. Hindi ba at nag-iipon ka para sa susunod na pasukan? Napangiti siya. Ayos lang po yun. May naitatabi pa naman po ako. Para kanino pa ba to? Siyempre, ginagawa ko rin naman po lahat ng kaya ko para sa inyo, Nay. Hilig niyong kumontra. Siyempre, wala na kayong magagawa. Nabili ko na nga ho. Pinaupo niya ang ina at iniabot ang gamot. Nanginginig ang kamay nito habang umiinom. Salamat anak, bulong nito. Umupo siya sa tabi ng ina habang pinagbabalat ito ng prutas. Pero maya-maya ay hindi na mapakali ang paa niya. Kailangan niyang makita si Amihan. Nay, sandali lang sabi ni Sylvan. Pupunta lang po ako kay Amihan. Ang tagal ko na pong hindi nakikita Miss ko na. Saka baka nagtatampo na. Tumango ang kanyang ina. Sige, baka hinihintay ka na ng girlfriend mo. Napangiti si Sylvan. Opo, Nay, siguradong hinihintay na ako ni Amihan. Mabilis ang hakbang niya papunta sa bahay ng tiyahin ni Amihan. Halos tumatakbo na nga na parang bata. Pero medyo natigilan siya nang maramdamang tahimik. Bakit parang walang tao? Tanong ni Sylvan sa sarili. Lumapit siya sa pinto at marahang kumatok. Amihan! Amihan! Walang sumagot sa kanya. Kumatok ulit si Sylvan ng mas malakas. Tinulak niya ang pinto pero nakalak yun. Wala ang tiyahin at wala rin ang girlfriend niyang si Amihan. Saan kaya nagpuntang mga yun? Medyo inis niyang tanong sa sarili. Baka mamaya kung sana naman dinala ng tiyahin niya si Amihan. Muli niyang tiningnan ng bahay. Walang tao ron kaya umalis na muna siya. Naisip ni Sylvan na mas maganda siguro kung magtanong-tanong na muna. Aling Nena! Sigaw niya sa kapitbahay. Nasaan po sina Amihan saka yung tiyahin niya? Nagkatinginan ang mga kapitbahay. Umalis! Sagot ng isa. Narinig ko na nagpunta raw ng Manila. Parang may bumagsak na bato sa ulo niya. Bakit daw ho? Ooperahan daw, sabi ng babae. Biglaan, dinala agad. Ewan nga namin Basta itong tiyahin ni Amihan nagmamadali at sinasabing hindi na raw babalik kasi yayaman daw sila ron. Hindi siya makahinga. Hindi niya maintindihan saan naman pupunta ang mga ito. Napaatras si Sylvan. Tumakbo siya papuntang Dalampasigan. Hindi niya alam kung bakit doon. Basta ang paa niya doon dinala. Sumigaw siya sa hangin. Amihan! Hindi ka dapat umalis. Saan din na lang girlfriend ko? Anong gagawin sa kanya ron? Kailan sila babalik? Sinipa niya ang buhangin. Hinampas ang tubig na parang may kaaway siya sa dagat. Bakit? Sigaw niya. Hindi niya alam kung kanino siya galit. Sa tiyahin ba nito? Sa sarili? Sa kahirapan? O sa mundo? Bumagsak siya sa tuhod. Basang-basa ang pantalon. Pero wala na siyang pakialam. Iniwan siya, hindi niya alam kung kailan babalik. Hindi niya alam kung nasaan ang babaeng mahal niya. Wala siyang pera, wala siyang paraan paano mahahanap ang kanyang girlfriend. Amihan, nasan ka? Saan ka niya dinala? At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala siyang halaga laban sa laki ng mundo.
Lumipas ang mga araw, bawat umaga, pumupunta siya sa bahay ng tiyahin. Baka bumalik, baka may sulat, baka may balita, pero wala siyang napala kahit isa. Tinanong niya ang barangay. Wala ring alam kung saan nagpunta ang dalawa. Ang Maynila ay masyadong malaki para sa isang lalaking walang pamasahe. Sa bahay, lumala ang ubo ng kanyang ina. "Anak," bulong nito isang gabi. "Pagod ka na." "Hindi," sagot niya. "Ayos lang ho ako." Pero hindi ayos. Wala siyang tulog, wala siyang gana. Ang isip niya ay nasa Maynila, nasa babaeng hindi niya maabot. "Hanapin mo siya kapag kaya mo na," saad ng kanyang ina. "Paano?" bulong niya. "Wala po akong pera." Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Mahahanap mo rin siya." Napayuko na lang si Sylvan. Sana nga ay mahanap niya. Sana malaman niya kung nasaan ito. Hanggang isang umaga, hindi na gumising ang kanyang ina. Tahimik lang ito at parang natutulog. "Nay," bulong ni Sylvan. Hinawakan niya ang balikat nito. "Nay!" Hindi siya nito sinagot. Napaiyak na lang siya. Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang girlfriend at ngayon ay wala na ang kanyang ina. Umupo siya sa sahig, hawak ang kamay ng ina. Mag-isa na siya. Wala na si Amihan, wala na ang tatay niya, wala na rin ang kanyang ina. Lumipas ang mga buwan, gumigising si Sylvan, kumakain kung may makain, nagkukumpuni ng bangka, umuwi sa bahay ng tahimik. Minsan, pumupunta siya sa dalampasigan at inuulit ang pangalan ni Amihan sa hangin. "Saan ka ba nagpunta? Saan kita hahanapin, Amihan? Mag-isa na lang ako. Kailan ka ba babalik? Saan kita hahanapin?" Napapikit si Sylvan at tumulo ang mga luha. Alam niya sa kanyang sarili na walang mangyayari kung maghihintay lang siya roon. Kailangan niyang umalis at siya mismo ang maghahanap sa babaeng minamahal niya. Makalipas ng ilang taon, maingay ang Maynila sa umaga. Pero hindi na yon nakakatakot kay Amihan. Ami na ang tawag sa kanya ngayon. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kwarto niya. Ilang segundo siyang nakatitig sa sariling mukha. Hanggang ngayon, may bahagi sa kanya na hindi pa rin sanay. "Eto palang mukha ko," mahina niyang sabi sa sarili. Hindi na siyang batang umaasa sa boses ng iba para malaman ang hugis ng mundo. Kita na niya ang buhok niyang nakatali ng maayos, ang uniforme niyang planchado, ang mga mata niyang minsang hindi gumagana pero ngayon ay matalim tumingin. "Ami, ready ka na?" Boses ni Dennis mula sa labas. "Yes," sagot niya agad. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo si Dennis, naka-long sleeves na ito at nakasuot ng slacks. "You'll be late," sabi nito at may ngiti sa labi, sabay halik sa kanyang pisngi. "Good morning. Ang ganda mo talaga kahit anong oras." Mahina siyang tumawa. "Hindi pa ako late. 5 minutes early pa ako." Habang naglalakad sila pababa ng hagdan ng malaking bahay, naisip niya kung gaano kalayo na ang narating niya mula sa isla. Hindi na siya hawak ng tiyahin. Hindi na siya pinipila para pagkakitaan. Hindi na siya ang batang ginagamit. Si Dennis ang dahilan ng lahat ng kalayaan na mayroon siya ngayon. Nang una siyang dalhin ng foundation sa Maynila, ilang buwan siyang nasa ilalim pa rin ng kontrol ng tiyahin niya. Kahit na may sponsor na, may pera pa ring dumadaloy sa kamay nito. Hanggang isang araw, narinig siya ni Dennis. "Bakit siyang nagsasalita?" tanong nito sa hallway. "Siya ang kanyang guardian," sagot ng staff. Tumingin sa kanya si Dennis. "Gusto mo ba to?" Sa unang pagkakataon sa buhay niya, bukod kay Sylvan, may taong nagtanong kung ano ang gusto ni Amihan. Umiling siya at doon nagsimula ang lahat. Kinuha siya ng pamilya ni Dennis sa legal na paraan. Hindi rin naman naging mahirap dahil 18 na siya ng panahong yon. "Wala kang utang na loob," sigaw ng tiya niya noon. Pero ngayon, mga taon na ang lumipas, malayo na siya roon. Malayong malayo na sa dating buhay na mayroon siya. "Nabasa mo ba yung case file?"
Tanong ni Dennis. Yes, sagot ni Amihan. Napansin ko na weak ang argument nila. Good, sabi ni Dennis. Attack the structure, not the emotion. Tumango si Amihan. Gustong-gusto niya kapag nagtuturo ito. Malinaw at walang sayang na salita. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang magbago ang tingin nito sa kanya. O kung kailan siya nagsimulang sabihan ng mga tao na bagay silang dalawa. Alam niyang mabait ito. Alam niyang ligtas siya rito. Alam niyang may utang na loob siya. Wala siyang dahilan para tumanggi. Kaya sinagot niya si Dennis nang manligaw ito. At mula noon, boyfriend niya na si Dennis. Ako pa rin ang susundo sa'yo mamaya. Mag-ingat ka. Aral ng mabuti, may future attorney. Nakangiting sabi ni Dennis at hinalikan siya sa mga labi. Kapag free na ang schedule natin, magbakasyon tayo. Alam ko na gusto mo na mag-beach tayo, so ibibigay ko yon. Bahagya siyang napangiti. Salamat. Mag-ingat ka rin. Work well, attorney. Tumawa si Dennis at hinayaan na siyang bumaba sa sasakyan. Nang makaalis ang kanyang boyfriend, biglang nawala ang kanyang ngiti. Naiisip niya kasi ang bakasyon nila. Tuwing makakakita siya ng dagat, si Sylvan ang kanyang naaalala. Pero paano niya aalalahanin ang mukha ng isang tao na hindi niya kailanman nakita? Nang makaalis siya sa kanyang tiyahin, bumalik si Amihan sa isla. Pero nang dumating siya roon, nakaalis na daw si Sylvan pagkatapos mamatay ng nanay nito. Nang panahong yon, naisip ni Amihan na baka tama ang kanyang tiyahin. Baka mga bata pa sila noon para malaman kung ano ba talaga ang pag-ibig. Kaya sa mga lumipas na taon, kinalimutan niya na ito. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi sa sarili na may espesyal na lugar si Sylvan sa kanyang puso. Sa kabilang banda, walang pinagkaiba ang umaga kahit matagal siyang nasa syudad nitong mga nakaraang buwan. Yun ang unang napansin ni Sylvan habang nakatayo sa pier, nakatanaw sa hanay ng mga container ship. Hindi na siyang batang nag-aayos lang ng mga bangka noon. Isa na siyang maritime investigator. Sir, tawag sa kanya. Lumapit ang junior investigator niya, si Ramos na may hawak na folder. Initial findings, may pattern na sa shipments. Kinuha ni Sylvan ng folder. Mabilis ang mata niya sa numbers, dates at routes. Front company, sabi ni Sylvan. Hindi to random. Oo nga sir, tapos huminto si Ramos. Yung legal counsel nila, malaki. Gaano kalaki? Binuklat ni Ramos ang pahina. Top tier firm, Dennis, Alonso and Associates. Hindi pa malinaw ang connection sir, pero lahat ng paper trail dumadaan sa kanila. Tumango siya. Sundan natin ang cargo. Hindi tayo sa pangalan mag-focus. Yes sir. Umalis si Ramos at naiwan si Sylvan na nakatitig sa dagat. Dennis. Pamilyar ang pangalan. Hindi niya alam kung saan niya unang narinig. Maya-maya ay bumalik na siya sa opisina. Nagsimula na siyang magtrabaho. Sylvan, tawag ng supervisor niya mula sa conference room. Update. Pumasok naman siya roon. 3 tao ang nakaupo. Projected sa screen ang mapa ng shipping routes. Illegal arms, sabi ng supervisor. Posibleng human trafficking cover. Kailangan natin ng matibay at solid na ebidensya. Ano bang timeline? Tanong ni Sylvan. 2 weeks. Kaya mo bang gawin? Tinitigan niyang screen. Walang sagot agad. Kaya niya. Palagi naman. Yes. Ako pa ba? Tumawa ang kanyang supervisor. Sana may puntahan ang yabang mo. Ngumisi naman si Sylvan. Alam mong palaging may pinupuntahan ang kayabangan na to. Paglabas niya ng room, dumaan siya sa pantry para kumuha ng kape. May 2 staff na nagtatawanan sa gilid. At doon niya narinig ang kasing tunog ng tawa ni Amihan. Sapat para durugin ang balanse niya. Napahinto si Sylvan at minura ang sarili. Iniisip mo na naman siya. Sa hallway, mariin ang paghinga niya. Kinuyom niya ang kamao para siyang mababaliw. Kapag may narinig siyang kaboses, kaparehong tumawa o brown ng buhok, naaalala niya si Amihan. Gusto niya nalang kalimutan. Pero hanggang sa elevator,
naririnig niya pa rin ang echo ng tawa. Nagkaroon si Sylvan ng 2 girlfriend. Yun ang record niya sa nakaraang mga taon. Parehong mabait, parehong sinubukan siyang mahalin, at pareho niyang sinaktan. Parang wala ka rito, sabi ng una niyang girlfriend habang nakaupo sila sa kotse noon. Kahit kasama kita, parang hindi ko maramdaman, Sylvan. Nandito naman ako, sagot niya. Ano bang sinasabi mo? Pero alam niyang kasinungalingan yon. Nasa ibang lugar ang kalahati ng isip niya. Nasa tabing dagat, sa boses ng dalagang minahal niya, at sa babaeng palaging hinahaplos ang kanyang mukha. May iba ka ba? Tanong ng una niyang girlfriend. Sumagot naman siya. Wala. Totoo yon. Walang iba sa kasalukuyan, pero may iba sa nakaraan at mas mabigat yon. Doon nagwakas ang relasyon niyang una. Ang pangalawa naman, mas matagal at mas naging matyaga. Sinubukan niyang maging normal na boyfriend, pero sa tuwing may makikita siyang buhok na kasing kulay ni Amihan o maririnig ang tono ng boses na kahawig nito, nawawala na lang siya. Sylvan! Tawag ng girlfriend niya minsan sa restaurant. Nakikinig ka ba? Napakurap siya. Oo. Hindi ka nakikinig. Paulit-ulit ka na lang ganyan. Nakakapagod na. Pakiramdam ko, hindi mo talaga ako mahal. At alam niyang tama ito. Wala siyang karapatang itali ang ibang tao sa pusong hindi buo. Kaya hinayaan niya itong umalis. Simula noon, hindi na siya sumubok pa ulit. Mas madali ang trabaho kaysa sa pag-ibig. Ang trabaho may rules. Ang puso wala, kaya mas kayang manakit. Kinabukasan, maaga si Sylvan sa lobby ng gusali ng law firm. Professional ang mukha niya at walang bakas ng gulo sa loob. Good morning, sir. Bati ng receptionist. Investigation unit, sabi niya at ipinakita ang ID. Habang naghihintay sa elevator, may babaeng lumabas mula roon. Tumatawa ito kasama ang isa pa. At muli, parang huminto na naman ang mundo ni Sylvan. Ang buhok, ang galaw ng ulo kapag tumatawa, at ang paraan ng paghawak sa folder sa dibdib. Napasunod ang mata niya. Guni-guni ko lang ba to? Tanong ni Sylvan sa sarili. Homie! Tawag ng kasama nitong babae. Parang tumigil ang tibok ng puso niya. Amihan? Dahan-dahang lumingon ang babae at para siyang binuhusan ng tubig na malamig. Ang babaeng ilang taon niyang hindi nakita, sa wakas ay nahanap niya na. Hindi na ito bulag at saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. At may masakit siyang naramdaman sa kanyang dibdib nang hindi siya nito makilala. May pagtataka pa nga sa mga mata kung bakit siya nakatitig. Halika na, Ami. Sakay na tayo sa elevator. Baka hinihintay ka na ni attorney. Ang stricto kapag nasa office, sweet kapag kayong dalawa lang. Saad pa ng kasama nito. Napangiti si Amihan at sumunod sa loob ng elevator. Ikaw talaga? Kaya nga ako pinapapunta. Kinukulit na ako sa text kanina. Umawang ang bibig ni Sylvan. Gusto niyang pumasok din sa elevator pero wala siyang kilos na magawa. Nakatitig lang siya sa mukha ni Amihan. Hanggang sa magsara ang pinto ng elevator, nanatili siyang nakatulala roon. Nasasaktan na hindi siya nakilala ng babae na una niyang minahal. Samantala, umagang-umaga pa lang pero mabigat na ang dibdib ni Amihan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi mawala sa isip niya ang mukha ng lalaking nakatingin sa kanya noong isang araw. Kilala niya ba ako? Mahinang tanong niya sa sarili. Ami, let's go! Saad ni Dennis at pinagbuksan siya ng pinto. Okay. Nakaupo siya sa passenger seat ng kotse ni Dennis. Hawak ang folder na puno ng dokumento. Dapat kampante si Amihan. Pero may kung anong hindi matahimik sa loob niya. Ami? Tanong ni Dennis. Okay ka lang? Tumango siya kaagad. Oo, medyo puyat lang sa pag-aaral ko sa case study. Big meeting today, sabi nito at hinawakan ang kamay niya. Shipping investigation ngayon. Ready ka ba? Gusto mong sumama?
Oo naman, sasama ako, sagot niya rito. Pagpasok nila sa gusali, sinalubong siya ng pamilyar na amoy doon. Hawak siya ni Dennis sa bewang habang naglalakad sila. Morning, Ma'am Ami, bati ng receptionist. Ngumiti siya. Good morning. Maya-maya ay pumasok sila sa isang silid. Bahagya siyang natigilan nang makitang nakaupo roon ang lalaking tumitig sa kanya sa may elevator. Nang magkita sila, agad itong tumayo at mataman siyang tiningnan bago umiwas ng tingin. Attorney Dennis, Saad ng lalaki. we appreciate the cooperation. Napahinto si Amihan. Hindi niya kailanman makakalimutan ang boses na yon. Ang boses na naging paningin niya sa mundo. Ami, Bulong ni Dennis. halika na. Ipinakilala siya nito habang pumapasok sila sa conference room. Everyone, this is Ami, my girlfriend. Nag-aaral siya ng law, kaya hinahayaan ko lang siya sa mga ganitong klaseng meeting so that she is exposed. May ilang magagalang na bati. Tumango siya at umupo sa tabi ni Dennis. Pero sa gilid ng kanyang mga mata, nararamdaman niya ang paninitig ng lalaki. At doon muling nagsalita ang lalaking may mabigat na boses. I'm Sylvan Cruz, lead investigator. Parang may humila sa lupa sa ilalim ng mga paa ni Amihan. Sylvan, parang may pinto sa loob niya na biglang bumukas ng walang paalam. Pinilit niyang huminga ng normal at inabot ang kamay nito. Nice to meet you, Mr. Cruz. Mas lalong naging seryoso ang mukha ng binata. Likewise. Napalunok si Amihan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya sinikap na lang niyang pakalmahin ang sarili. Nakikinig siya sa meeting pero hati ang atensyon niya. Ang bawat salita ni Sylvan ay tumatama sa kanya na parang maliliit na bato sa tubig. Route deviation. Sabi ni Sylvan at saglit na napasulyap sa kanya. Kapag nasa open water, nagiging invisible ang cargo. Hindi niya sinasadya pero kumuyom ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Okay ka lang ba? Bulong ni Dennis. Oo, mabilis niyang sagot. Pero hindi siya okay. Nang magsalitang muli si Sylvan, mas detalyado pa na para bang gustong-gustong kunin ang kanyang pansin. Kapag nasa gitna ka ng dagat, wala kang landmark, walang hangganan. Asul sa lahat ng direksyon. Ang tangang gabay mo ay ang alon at ang hangin. Napasinghap si Amihan. May boses sa loob ng ulo niya na umuulit ng mga salitang yon sa mas batang tono. Pakinggan mo, Amihan. Ganyan ang tunog ng alon. Para siyang humihinga. Madalas nasabihin sa kanya ni Silva noon. Nanlamig ang batok niya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga ng malalim. Ami, Hinawakan ni Dennis ang braso niya. masama bang pakiramdam mo? Sorry, bulong niya. Nahilo lang ako, Dennis. Gusto mo bang umalis muna? Umiling siya. Kaya ko pa naman. Tinapos niya ang meeting na parang nasa ilalim ng tubig. Lahat ng tunog malayo, pero ang boses na Sylvan malinaw. Sa kotse pa uwi, madaldal si Dennis. Kinikwento nito ang ilang kaso na naipanalo. Kita mo, ang tibay ng kaso. Kapag nag-collapse yan, iba talaga ang mangyayari. Nakikinig naman siya. Pinipilit niyang makinig. Dinner tayo mamaya kasama parents ko. Saad ni Dennis. Uwi sila ngayon from their trip. Tumango lang si Amihan. Sige. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Gusto mo bang magpabook ako ng body massage para sa'yo? Mukhang pagod na pagod ka. Marahan siyang umiling. Wag na, Dennis. Itutulog ko na lang to. Gusto ko na lang talagang umuwi na at humiga sa kama. Inayos nito ang buhok niya. Fine. Pagkatapos mong magpahinga, bumaba ka na for dinner, okay? Tumango na lang siya ulit. Nang makarating sa kwarto, hindi niya napigilan ang sarili na mag-isip. Siya ba talaga yon? Si Sylvan ba talaga? Napapikit si Amihan. Hindi, tama na. Hindi ko na siya pwedeng isipin. Sobrang tagal na noon, mga bata pa kami. Baka nakalimutan niya na ako. Nakalimutan na namin ang isa't isa. Iba na rin ang mga buhay namin. May boyfriend na ako. Hindi ko na dapat iniisip pa si Sylvan.
Dumiretso siya sa banyo at nagbabad sa bathtub. Lumubog siya sa tubig para iklaro ang isipan. Kailangan niya yon. Kailangan niyang gisingin ang sarili sa kahibangan. Nang matapos maligo, nagbihi siya at nagpahinga na muna saglit. Nang magising, bumaba na siya para sa dinner. Sumalubong agad si Dennis. Niyakap siya at bahagyang nilambing. Okay nang pakiramdam mo? Tanong nito. Tumango naman siya. Oo, okay na. Nandiyan ang parents mo? Napangiti naman ito. Yes, nandyan na sila. At miss na miss ka na rin nila. Halika na, bumaba na tayo. Magkasabay silang bumaba. Ami, masayang bati ng ina ni Dennis mula sa kusina. Halika rito. Lumapit siya habang ginagabayan ni Dennis ang likod niya. Yumakap sa kanya ang ginang ng mahigpit. Ang payat mo na naman, pinapabayaan ka ng anak ko? Tita naman, natatawang sabi ni Amihan. Kumakain po ako. Hindi sapat. Magdagdag ako ng pagkain sa plato mo mamaya. Mula sa sala, tumikhim ang ama ni Dennis. Hayaan mo na. Mag-aabogada na yan. Hindi na sanggol. Mas lalo nga dapat kumakain. Balik ng ina ni Dennis. Lagi siguro siyang puyat kaka-review. Napangiti si Amihan. Sa ganoong sandali, nakakalimutan niyang hindi sila magkadugo. Kahit isang beses, hindi ipinaramdam ng pamilya ni Dennis sa kanya na hindi siya kabilang. Naupo silang apat sa hapag. Kumain lang si Amihan. Tahimik na nakikinig sa usapan. Kapag tinatanong siya, saka lang siya sasagot. Busy sa firm, Dad. Sagot ni Dennis. May malaking kaso. Lumingon ang ina ni Dennis kay Amihan. Ikaw, Iha, kumusta ang law school? Okay lang naman po. Mabigat po pero kaya naman. Sagot niya. Napangiti ang ginang. Alam kong kaya mo. You're such an intelligent woman. Kahit nahuli ka sa pag-aaral ay kinaya mo agad. Uminit ang dibdib niya sa simpleng papuri. Hindi niya itatanggi sa kanyang sarili na matalino nga siya. Napadali ang pag-aaral niya at pag-abante dahil sa IQ na mayroon siya. Kaya ayon, mas maaga siyang nakatapos sa grade school at natanggap sa law school. Grateful siya sa mga magulang ni Dennis. Yun ang salitang paulit-ulit sa isip niya. Kung hindi dahil sa mga ito, bilanggo pa rin ang kanyang potensyal sa piling ng kanyang tiyahin. Hindi siya nag-aaral, wala siyang pangarap na ganoon kalaki. May utang na loob siyang hindi masukat. Dennis, tawag ng ina ng kanyang boyfriend. Sumagot naman ang binata. Kailan kayo magpapakasal? Napatigil ang kubyertos sa kamay ni Amihan. Parang bumagal ang oras. Narinig niya ang sariling paghinga na biglang mas bumagal. Napahawak si Dennis sa batok. Ma! Anong ma? Sagot ng ginang. Matagal na kayo. Don't tell me, wala pa rin kayong balak magpakasal. Tumingin ito kay Amihan at nagsalita sa malambing na boses. Iha, wag kang kabahan. Nagtatanong lang kami. Hindi pa handa si Ami. Sabi agad ni Dennis. Nag-aaral pa. Pwede namang mag-aral habang may asawa. Sagot ng ama ni Dennis. Marami nang gumawa niyan. Hindi naman makakasagabal kung mag-asawa na kayo at may mga anak na. Matatanda na kami. Nasa tamang edad na kayong dalawa ni Ami. Gusto na rin naming makakita ng apo. Napasinghap si Amihan ng mahina. Kapag naririnig niya yon, alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya handa. Tumingin siya kay Dennis kahit hindi niya makita ng malinaw ang ekspresyon nito. Nararamdaman niya ang tensyon sa pagitan nila. Ami? Tanong ng ina ni Dennis. Anong tingin mo? Hindi siya agad nakasagot. Utang na loob niya sa mga ito ang lahat ng mayroon siya. Minahal siya na parang pamilya. Mabuting tao si Dennis at yon ang tamang buhay para sa kanya. Pero bakit parang may nawawalang bahagi sa kanyang pagkatao? Hindi ko pa po naisip, sabi niya ng maingat. Gusto ko munang tapusin ang pag-aaral ko. Napailing ang ama ni Dennis. Pero wag niyong patagalin masyado. Ang oras, mabilis. Isa pa hindi na kayo bumabata.
Hinawakan ng ina ni Dennis ang kamay niya. Huwag ka sanang ma-pressure. Alam kong bigla, excited lang kami. Mahal ka namin. Gusto ka namin maging bahagi ng pamilya na opisyal na talaga. Nanikip ang lalamunan niya. Salamat po ng sobra na palagi niyo po akong tinuturing na pamilya. Sa kabilang dako naman, hindi mapakali si Sylvan mula nang makita niyang muli si Amihan. Sir, Tawag ng assistant niya. okay ka lang po ba? Ayos lang. Maikli niyang sagot. Lumabas na siya ng conference room. Medyo natigilan lang siya nang makita niya si Amihan sa hallway makalipas ang ilang oras. Naglalakad si Ami habang may hawak na papeles. Nakayuko ng kaunti at nakatutok sa boses ng kausap sa cellphone. Amihan, bakit mo ginagawa sa akin to? Bulong niya sa sarili. Sumakit ang dibdib niya. Gusto niyang manatiling profesional. Paulit-ulit niyang sinabi yon sa sarili. Pero ang katawan at puso niya ay hindi marunong sumunod pagdating kay Amihan. Nang ibaba ni Amihan ang cellphone at lumiko papunta sa koridor na halos walang tao, doon na siya kumilos. Hinawakan niya ang pulso nito. Teka! Bulalas nito. Hinila niya ito sa may fire exit. Bumukas ang pinto at sumara sa likod nila ng may mahinang kalabog. Nakatitig sa kanya si Ami. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Bakit mo ako hinila rito? Umalis ka dyan. Pero hinarangan niya ito para hindi makalabas. Mag-usap tayo, Amihan. Matalim itong nakatingin sa kanya. Nakikita na siya ng babaeng mahal niya. Bahagya siyang napangiti. Nakakakita na si Amihan. Parang gusto niyang umiyak sa ginhawa. Mr. Cruz, sabi nito sa matigas na boses. Anong ginagawa mo? Bumaba ang paningin niya sa mga labi nito. Gaano kahirap sa'yo na tawagin akong Sylvan? Amihan, paano mo nagagawang tumingin sa akin na parang hindi mo ako kilala? Kumunot ang noo ni Amihan. Hinahanap kita. Namamaos niyang sabi rito. Miss na kita. Maraming taon ang lumipas pero hindi ako nakalimot kailanman. Hindi kita kilala, malamig na sabi ni Amihan. Pero nakita niya ang bahagyang panginginig sa labi nito. Nag-init ang ulo niya. Hindi mo ako kilala? Talaga? Talagang gagawin mo sa akin yan? Umiling ito. Umalis ka dyan at aalis ako. Wala tayong dapat pag-usapan. Tatalikod na sana ito para sa daan bumaba. Pero hindi niya hinayaan. Inilipat niya ang kamay sa pader sa likod nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Amihan. Anong ginagawa mo? Matalim niya itong tiningnan. Nakakakita ka na. Pero ang sama mo nang tumingin. Walang dapat pag-usapan. Natapos ba tayo nun? Bigla kang nawala. Hindi ko alam kung saan kang lupalop dinala ng tiyahin mo. Naghintay ako sa'yo pero hindi ka na bumalik. Sinubukan siya ni Amihan na itulak pero mas lalo niyang idiniin ang katawan dito. Ano ba? Bakit ako babalik doon? Bakit? May babalikan ba ako? Mapakla siyang tumawa. Sana, ikaw na lang yung dating Amihan na ako lang ang kinakapitan. Ano, nakalimutan mo na ako? Makakalimutan mo ako? Talaga lang Amihan. Naramdaman ni Sylvan ang mabilis nitong paghinga. Napangisi siya. Alam niyang may epekto pa siya kay Amihan. Ramdam niya na hindi pa rin siya nawawala sa sistema nito. Katulad ng kung paanong hindi pa rin ito nawawala sa kanya. Parang buong pagkatao ni Sylvan, pag-aari ni Amihan. Kaya kahit magmahal siya ng iba, babalik at babalik pa rin siya rito. Naalala mo bang isla? Namamaos niyang bulong rito. Ang buhangin, ang dagat na hindi mo nakikita pero naririnig mo. Ako ang naglalarawan sa'yo noon. Muli siya nitong itinulak pero hinawakan niya na ang nakakuyom nitong kamay. Ako ang mata mo sa mundong hindi mo makita noon. Ako lang. Tumigil ka? Mariing sabi ni Amihan. Pero hindi siya tumigil. Hindi niya kayang tumigil. Hinawakan ni Sylvan ang kamay nito. Iginabay niya ang kamay ni Amihan paakyat sa mukha niya. Napapikit siya nang dumikit ang palad nito sa kanyang pisngi. Amihan, wag mo kong pahirapan ng ganito. Ang tagal kong nagtiis at nangulila sa'yo. Parang awa mo na.
Puno ng pagsusumamo na sabi ni Sylvan. Parang bumalik ang mundo niya dati nang maramdaman ang init ng palad nito. Dahan-dahan niyang iginiya ang mga daliri nito sa kanyang noo, sa kilay at sa ilong. Eksaktong gaya lang ng dati na ginagawa nito noong bulag pa si Amihan. Nanginginig ang hininga ni Sylvan. Nang umabot ang daliri nito sa labi niya, doon niya itinigil ang kamay ni Amihan. Hindi niya napigilan ang sarili. Hinalikan niya ang palad ng babaeng palaging nasa kanyang puso. Sylvan! Tinulak siya nito ng malakas. Pero napatras lang siguro siya dahil sa nararamdamang panghihina. Tinawag mo na ako sa pangalan ko. Itigil mo yan? Garal-galang boses na sabi ni Amihan. May boyfriend ako. Matagal na tayong tapos. Parang may bumagsak na bato sa dibdib niya. Boyfriend? Walang natapos sa atin. Ako pa rin ang boyfriend mo. Mahal ko si Dennis. Dagdag nito. Napailing si Sylvan. Hindi siya naniniwala. Nakita niya ang mga mata nitong nangingislap sa mga luha. Sinungaling ka. Nararamdaman ko na ako pa rin ang mahal mo. Ako pa rin. Hindi mo ako makakalimutan. Nagmahal ka ng iba. Nagmahal din ako ng iba pero umamin ka na sa sarili mo na ako pa rin hanggang ngayon. Umiling si Amihan. Mga bata pa tayo nun. Wala akong ibang mundo nun. Bulag ako. Ikaw lang ang meron ako. Natural na iisipin kong ikaw ang lahat. Napaatras siya ng kalahating hakbang. Para siyang sinampal sa mga salita nito. Pero ngayon, sabi ni Amihan at pilit pinapatatag ang boses. Nakikita ko na kung gaano kalaki ang mundo. Mas marami pang tao, mas maraming kulay at hindi lang ikaw. Mas lalong tumindi ang naramdamang sakit ni Sylvan. Pakiramdam niya, binura na lang siya bigla ni Amihan sa buhay nito. Umatras siya at umiwas sa tingin nito. Naintindihan ko na. Congrats, nakakita ka na. Umiling si Amihan na umiiyak na ngayon. Huwag mo akong pahirapan. Okay ng buhay ko. Huwag mo nang guluhin. Sa pagkakataong yon, hinayaan niya na itong makaalis. Dahil kung lalapit pa siya, baka lumuhod lang siya at magmakaawa. Malulunod lang ulit si Sylvan sa pagmamahal niya kay Amihan. At sa pagkakataong yon, walang magliligtas sa kanya. Samantala, pagkapasok pa lang ni Amihan sa banyo ng opisina, isinara niya agad ang pinto at isinandal ang likod roon. Tumigil ka, bulong niya sa sarili. Dumikit pa rin sa isip niya ang init ng palad niya sa mukha ni Sylvan. Ang paraan ng pagbigkas nito ng pangalan niya. Hinawakan niya ang lababo. Boyfriend ko si Dennis. Mahal ko si Dennis at ligtas ako sa kanya. Paulit-ulit niya yung sinabi sa sarili. Pero sa gitna ng pag-iyak niya, may isa pang katotohanang hindi niya matakasan. Tama si Sylvan. Hindi niya ito nakalimutan. Hindi kailanman, hindi lang niya inamin. May Dennis ka na, paalala niya sa sarili. Yun ang totoo, kasalukuyan at pinili niyang buhay. At kailangan niyang panindigan yon. Unti-unti siyang huminga ng mas maayos. Pinunasan ang mata at tiningnan ang sarili sa salamin. Tapusin mo na to, sabi niya sa sarili. Lumipas na yon. Lumipas ang mga araw, abalang opisina dahil sa mabigat na kaso. Busy din siya sa pag-aaral. At sa bawat araw na dumadaan, unti-unting humina ang matinding kirot ng engkwentro nila ni Sylvan. Profesional sila sa opisina. Halos hindi sila nag-uusap. Kapag kailangan, diretso, maikli at walang personal na mga tanong. Pero sa bawat beses na marinig niya ang boses nito sa kabilang dulo ng mesa, may maliit na alon pa ring dumadaan sa dibdib ni Amihan. Okay ka lang ba, Ami? Tanong ni Dennis sa kanya. Mahina siyang tumango. Oo, okay lang naman. Sobrang dami ko lang inaaral kahapon kaya medyo lutang ako ngayon. Hinalikan nito ang kanyang sentido. I love you, Ami. Huminga siya ng malalim at pinilit na tumugon. I love you too. Nagkatinginan silang dalawa. Matamang tumingin sa kanya si Dennis kaya nginitian niya na lang. Ayaw niyang malaman nito na maraming bumabagabag sa kanyang isipan. Isang gabi,
Dinala siya ni Dennis sa rooftop ng isang restaurant. Mahangin at kahit papaano ay narelax siya roon. Ang ganda, bulong ni Amihan. Napangiti si Dennis. Pero mas maganda ka pa rin. Corny mo naman, attorney. Natatawa niyang sabi. Nag-order sila ng pagkain. Nagkukwentuhan tungkol sa school, sa firm, at sa kung ano-anong maliit na bagay. Hanggang sa biglang tumahimik si Dennis. May problema ba? Pansin ni Amihan. Namungay ang mga mata nito. Ami, alam mo, nung unang beses kang dinala sa bahay, akala ko pansamantala ka lang. Napakurap siya. Akala ko, tutulong lang kami tapos aalis ka rin. Pero hindi ko magawang pabayaan ka. Parang naging parte ka agad ng bahay, ng buhay namin, ng mga magulang ko. Nanahimik siya. Hindi niya alam kung saan papunta yon. At aminado ako, sabi ni Dennis. Nung una, awa lang yun. Parang may sumundot sa dibdib ni Amihan. Pero habang tumatagal, mabilis nitong dagdag. Hindi na awa, respeto na, paghanga. Hanggang sa hindi ko na ma-imagine ang buhay ko na wala ka. Dennis, napangiti si Dennis. Tinulungan ka namin, pinag-aral, pinatira sa bahay. Hindi ko sinasabi para isumbat. Hinding-hindi. Gusto ko lang sabihin na hindi ko ginawa lahat ng yon para suklian mo ko. Hindi ako ganun. Pero kung may taong pipili sa'yo habang alam ang buong kwento mo, ako lang yon, Ami. Ako ang nandito simula umpisa. Ako ang gumawa ng paraan para lang makalayo ka sa tiyahin mo. Kaya kong gawin lahat para sa'yo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Parang alam niya ni Amihan kung saan patungo ang usapan na yon. At gusto ko, piliin mo rin ako. Doon na lumuhod si Dennis. Nanlaki ang mata niya habang pinagmamasdan ang binata. Kinuha nito ang kahon sa bulsa at marahang binuksan. May singsing doon pero hindi niya maintindihan kung bakit parang tanikala yon para sa kanya. Nagpatuloy si Dennis. Ami, hindi ako perpekto. Hindi ako romantic na lalaki. Pero kaya kong ipangako na magiging mabuti akong asawa sa'yo. At alam kong kaya kitang alagaan at protektahan. Kaya kitang bigyan ng buhay na hindi ka matatakot. Hindi ka na muling magugutom. Hindi ka na muling gagamitin. Hindi ka na muling iiwan. Naniwala siya na mahal niya si Dennis. Pero bakit wala siyang maramdamang pag-ibig gayong kasal na ang inaalok nito? Pakiramdam niya, kailangan niyang magbayad ng utang. Pakiramdam ni Amihan, obligasyon lang si Dennis na kailangan niyang gampanan. Kabutihan na may kapalit. Will you marry me? Tanong ni Dennis sa kanya. Kung tatanggi si Amihan, parang tinanggihan niya ang lahat ng ginawa ng pamilya nito para sa kanya. Parang kinagat niya ang kamay na nagpakain sa kanya. At hindi niya kayang maging ganoong tao. Kaya ngumiti na lang si Amihan. Oo, pakakasalan kita, Dennis. Napasinghap si Dennis. Talaga? Tumango siya ulit. Oo. Marahan itong isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito agad at niyakap siya ng mahigpit. Salamat. Hindi mo alam kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. At sa yakap na yon, ramdam niya ang bigat. Yon ang pinili niya dahil yon ang kanyang tingin na mas makakabuti para sa lahat. Sa kabilang banda, sa opisina, unang nakita ni Sylvan ang singsing bago ang mukha ni Amihan. Kumikinang yon habang inaayos nito ang mga dokumento sa conference table. Simpleng galaw lang ng kamay, pero para kay Sylvan, parang may ilaw na tumama diretso sa mata niya. Engage ka na? Hindi niya napigilang itanong. Umiwas ito ng tingin at bahagyang itinago ang kamay. Oo, ikakasal na kami ni Dennis. May kung anong bumagsak sa loob ng dibdib ni Sylvan. Umiwas na lang siya ng tingin. Maya-maya ay pumasok na si Dennis. Nagsimula na ito tungkol sa kaso. Doon na lang niya tinuon ang sarili kahit pa naramdaman niya sa gilid ang tahimik na si Amihan. Mr. Cruz, tawag ni Dennis. Napakurap siya. Yes. Mataman siyang tiningnan ni Dennis
bago saglit na bumaling kay Amihan. Anong thoughts mo regarding sa case? Pinilit niyang mag-focus. Ipinaliwanag niya ang bahagi niya sa kaso. Pero sa gilid ng paningin niya, gumalaw ang kamay ni Amihan. Kumislap ulit ang singsing at bahagya na lang siyang napailing. Pagkatapos ng meeting, nagsitayuan ang lahat. Naramdaman niyang dumaan si Amihan sa tabi niya. Napapikit na lang si Sylvan. Lumipas ang mga araw, hindi na niya kayang magpanggap. Kailangan niyang makausap muli si Amihan para matapos na. Amihan, Tawag niya rito. Huminto ito sa paglalakad. Anong kailangan mo? Napalunok si Sylvan. pwede ba kitang makausap kahit saglit lang? Pagkatapos ng ilang segundo, tumango ito. Sige. Dinala siya nito sa maliit na meeting room. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Lahat ng salita niya ay parang mali, pero kailangan niya nang tapusin kung anuman ang nangyari sa nakaraan. Amihan, Bulong niya. Tumayo lang ito, tuwid ang likod at seryoso ang mukha. hindi ako manggugulo. Sabi niya kaagad. Hindi yun ang dahilan kung bakit kita kinausap. Bahagyang bumaba ang balikat nito. Kailangan ko lang magsalita tapos aalis na ako. Huminga siya ng malalim. Hindi ako tumigil. Kumunot ang noo nito. Ano? Hindi ako tumigil na hanapin ka. Ulit niya ng mas malinaw. Nung nawala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Akala ko iniwan mo ako, pero hindi ako tumigil. Hindi ako tumigil na umasang balang araw magkikita tayo ulit. Pinuntahan ko lahat ng pwede kong puntahan. Tinanong ko lahat ng pwede kong tanungin. Years, Amihan. Mga taon kitang hinanap. Sorry. Sorry kasi hindi kita nailigtas. Sorry kasi hindi ako ang nandun nung kailangan mo ko. May narinig siyang mahinang paghinga mula rito. Hindi mo kasalanan, mahina nitong sabi. Wala kang kasalanan sa mga nangyari. Baka sadyang hindi lang talaga tayo ang para sa isa't isa. Nangilid ang mga luha ni Sylvan. Baka nga hindi yata talaga sila ang para sa isa't isa. Kailangan niyang tanggapin, pero alam niya rin sa sarili na mahihirapan siya. Tapos na yon, ang mga nangyari nun, wala na. Dagdag pa ni Amihan. Mapait siyang napangiti. Kaya hindi ako manggugulo. Hindi ako aagaw. Hindi ako magpaparamdam. Hindi ako sisira sa engagement mo. Bahagyang lumaki ang mga mata nito. Ipapasa ko na sa ibang kaso. Dagdag niya pa. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa firm ni Dennis. Ano? Bulong nito. Kailangan kong lumayo. Kasi kung hindi, baka hindi ko kayanin. Baka gumawa pa ako ng paraan para agawin ka. Mabilis niyang pinunasan ang tumulong luha. Mahina siyang tumawa habang nakikita ang gulat sa mukha ni Amihan. Gusto niyang sabihin na syempre, iiyak siya ng ganon. Mahal niya ito ng sobra, kaya sobrang sakit na ipaubaya ito sa iba. Masaya ka ba? Tanong niya bago pa niya mapigilan ang sarili. Matagal bago nakasagot ang dalaga. Oo, masaya ako. Napangiti si Sylvan. Sige, yun lang ang mahalaga. Gusto ko na palagi kang masaya. Nilunok niya ang lahat ng gusto niya pang sabihin. Na mahal niya pa rin ito, na walang araw na hindi niya ito naisip. Na bawat dagat na nakita niya ay mukha nito ang kanyang naaalala. Pero wala siyang karapatan na sabihin yon. Kakalimutan na kita. Sabi niya habang nakangiti. Hindi na kita iisipin. Magmamahal ako ng iba. Sylvan, napailing siya. Huwag ka na magsalita. Mas madali kung hindi ka na magsasalita. Binuksan niya ang pinto. Tumigil siya sandali pero hindi siya lumingon. Congratulations, Amihan. Sana maging mabait pa sa'yo ang buhay. Lumabas siya bago pa siya mabasag sa harap nito. Pagdating niya sa sasakyan, isinara niya ang pinto. Doon lang siya huminga at malakas na sumigaw. Hinampas niya ang manibela nang tumulo ang kanyang mga luha. Bakit? Punong-puno ng sakit na tanong niya. Hindi niya maalala kung kailan siya huling umiyak ng ganoon. Umiyak lang siya habang umaandar ang sasakyan. Malabo ang kalsada sa harap ni Sylvan pero tumuloy pa rin siya. Kasi kung hihinto siya,
Baka hindi na siya makagalaw ulit. Mahal kita, Bulong niya sa hangin. mahal na mahal, Amihan. Mahal na mahal niya si Amihan pero hindi na ito sa kanya at kailangan niyang tanggapin yon. Samantala, napaiyak na naman si Amihan sa loob ng banyo pagkatapos ng pag-uusap nila ni Sylvan. Hawak niya ang bibig niya para hindi marinig ang hikbi. Pero kahit pigilan niya, tumatakas pa rin ang tunog. Tigil na, bulong niya sa sarili. Tama na. Pinunasan niya ang luha niya ng mariin na parang pwede niyang burahin ang alaala sa ganoong paraan. Tumingin siya sa salamin pagkaraan. Namumula ang mga mata niya habang nanginginig ang labi. May fiancé ka, sabi niya sa refleksyon niya. May utang na loob ka. Lumipas ang mga araw, napilit niyang ginawang normal ang lahat. Pumapasok siya sa opisina at sa school. Nakikinig, ngumingiti, sumasagot kapag kinakausap. Pero may pagitan, may espasyo sa loob niya na hindi niya matawid. At naramdaman yon ni Dennis. Isang gabi, magkasama sila sa sala ng bahay ng pamilya nito. Nanonood ito ng balita, pero ilang beses na siyang tinatawag ni Dennis nang hindi niya napapansin. Ami! Napakurap si Amihan. Tulala ka na naman. Pinilit niyang ngumiti. Sorry, pagod lang. Hindi kumagat si Dennis sa dahilan niyang yon. Anong nangyayari? Nanikip ang dibdib niya. Wala. Ami, kilala kita. Hindi siya sumagot. Lumapit si Dennis at umupo sa harap niya habang hinahanap ang kanyang mga mata. Ilang araw ka nang parang wala sa sarili. Agad na nangilid ang mga luha ni Amihan. Dennis, may kailangan kang malaman. Tumango ito agad nang walang pag-aalinlangan. Sige, sabihin mo. Huminga siya ng malalim. Hindi pa ako handa sa kasal? Hindi gumalaw si Dennis. Hindi kumurap. Ano? Hindi pa ako handa. Ulit niya. At hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. O baka hindi na kailanman kasi hindi ito ang gusto ko. Dennis, I'm sorry. Hindi nakasagot ang binata. Akala niya'y sisigaw ito. Akala niya'y magagalit. Akala niya'y babagsak ang lahat sa isang iglap. Si Sylvan bang dahilan? Tanong nito ng diretso sa kanya. Ginugulo ka ba niya? Suminghap si Amihan. Paano mo nalaman? Bahagyang umurong ang katawan ni Dennis. Hindi ako mangmang. Nagpanggap lang ako na walang alam. Alam ko na simula pa lang na si Sylvan ang taong binalikan mo sa isla. Siya yun, di ba? Tumulo ang mga luha ni Amihan. Sorry. At mahal mo pa? Tanong nito. Doon siya tuluyang umiyak nang may kasamang hikbi. Sorry. Sorry, nalilito ako. Mahal kita, Dennis. Minahal kita, pero mas mahal mo siya. Hindi nakasagot si Amihan. Nalilito na siya sa sariling damdamin. Closure dapat ang naging pag-uusap nila ni Sylvan, pero bakit parang mas lalo lang siyang bumaon sa dati nilang pagmamahalan? Nahihiya siya kay Dennis, pero kailangan niyang maging totoo para na siyang mababaliw sa kaiisip sa dapat niyang gawin. Pero nang yakapin siya nito ng mahigpit, sunod-sunod na namang tumulo ang mga luha ni Amihan. Sa yakap nito, parang may mawawala kapag binitiwan siya. Dennis, usal niya sa pangalan nito. Wag mong sabihin yan. Please, bawiin mo. Kalimutan mo na siya. Ako ang nandito. Ako na lang ang piliin mo. Nararamdaman niya ang paghinga nitong mabilis sa balikat niya. Hindi kita pakakawalan. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang ipaubaya ka. Mahal mo naman ako, di ba? Gagawin ko ang lahat para mawala ng pagmamahal mo sa kanya. Hanggang sa pangalan ko na lang ang inuusal mo. Nanigas si Amihan. Hindi siya makapaniwalang nagmamakaawa sa kanya si Dennis. Si Dennis na malakas ang aura. Pero parang kayang lumuhod sa harap niya. Manatili lang siya. Dennis, garal-galang boses na sabi ni Amihan. Huwag mo kong iwan. Namumula na ang mga mata nito. Ami, please.
Hindi siya makagalaw. Hinalikan ni Dennis ang kamay niya. Matutuloy ang kasal. Dapat matuloy. Unfair yun sa'yo, Dennis. Hindi pwedeng nalilito ako sa inyong dalawa ni Sylvan. Hindi pwede. Pwede. Mariin itong sabi. Pwede kasi nandito ka. Kasama mo ako. Ako ang kasalukuyan mo. Bumitaw ito ng bahagya para tingnan siya sa mata. Ilang taon kitang sinamahan. Ilang taon kitang inalagaan. Tinulungan kitang mag-aral. Minahal kita ng sobra. Sapat na naman yun, di ba? Sapat na yun, amihan. Manatili ka na lang sa akin. Hinaplos niya ang mukha ni Dennis. Nanikip ang dibdib ni amihan nang pumikit ang binata. Pilit dinadama ang kanyang palad. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito. Wala yung kapantay. Pero paano niya susuklian ang pagmamahal nito kung matagal niya nang naibigay sa iba ang kanyang puso? Hindi ba ako sapat? Garal-galang boses na tanong nito. Dennis, umiiling siya habang umiiyak. Hindi ganon. Siya ba ang kasama mo nung wala ka? Putol nito. Siya ba ang nagbayad ng tuition mo? Siya ba ang sumalo sa'yo nung wala ka ng matirhan? May nagawa ba siya sa'yo nung panahon nahihirapan ka? May nagawa ba siya para makakita ka ulit? Ako yun. Hindi siya. Ako ang kasama mo. Ako ang gumawa ng paraan para maging maayos ang buhay mo at makita ang mundo. Napapikit si amihan. Hindi niya kayang sagutin. Mas lalo lang siyang pinapahirapan sa mga sinasabi ni Dennis. Ami, mahina nitong sabi. Ako ang pinili mong buhay. Huwag mo akong gawing pansamantala lang. Hinding-hindi kita sasaktan kahit kailan. Durog na durog si amihan. Hindi siya makagalaw sa bigat ng konsensya niya. Kung aalis siya, masasaktan niya ang taong nagligtas sa kanya. Kung mananatili siya, masasaktan niya naman ang kanyang sarili. Please, bulong nito. Huwag mo akong iwan. Tumango siya habang umiiyak. Sige, matutuloy ang kasal. I'm sorry na nasasaktan kita ng ganito. Thank you. Bulong nito sa buhok niya. Hindi mo to pagsisisihan. Pangako. Niyakap niya na lang din si Dennis. Pero habang nakapikit siya, ibang mukha ang nasa isip niya. Sa kabilang dako, nagulat si Silva nang makatanggap ng message mula kay Dennis. Bakit gusto niya ako makausap? Maaga siyang dumating sa lugar na pinag-usapan nila. Hindi siya mapakali sa upuan. Hindi siya umorder. Hawak lang niya ang baso ng tubig na ilang beses na niyang iniikot sa mesa. Pagpasok ni Dennis, hindi naman ito mukhang galit. Umupo ito sa tapat niya. Salamat sa pagpunta. Tumango si Sylvan. Ano bang gusto mong pag-usapan nating dalawa? Mataman siya nitong tiningnan. Huwag mo nang guluhin pa si amihan. Alam kong ugnayan yung dalawa noon. Pero dati na lang yun. Ako nang kasama at mahal niya ngayon. Nanigas ang likod ni Sylvan. Hindi siya agad sumagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin. Pinipigilan niya lang ang unang emosyon na gustong sumabog. Galit, selos, sakit. Pinili niyang lunukin ang lahat ng yon. Hindi ko naman siya ginugulo, sabi niya sa wakas. At alam kong ikaw na ang mahal niya ngayon. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin yan. Nagkatitigan silang dalawa. Dalawang lalaki sila na parehong nagmamahal sa iisang babae. At parehong takot na masaktan si amihan. Diretso siyang tiningnan ni Dennis. Mas mapoprotektahan mo ba siya kaysa sa nagawa ko? Gusto niyang sumigaw ng oo agad. Gusto niyang ipaglaban ang sarili. Pero pumasok ang katotohanan na hindi siya ang naroon noon. Hindi siya ang sumalo sa lahat ng problema ni amihan. Hindi siya ang nagbigay ng buhay na mayroon si amihan ngayon. Dumating siya, pero huli na. Kaya ko siyang protektahan kung binigyan lang ako ng panahon. Pag-amin ni Sylvan. Ikakasal na kami, diretsong sabi ni Dennis. At pinili niyang manatili sa akin. Kaya umaasa ako na hindi ka nalalapit o magpapakita pa sa kanya. At hindi ako humihingi ng permiso sa'yo. Humihingi ako ng tulong. Napakunot ang noo niya. Tulong? Huwag mo na siyang hilahin pabalik sa nakaraan, sabi ni Dennis. Kasi kahit may kaunting pagmamahal pa siya sa'yo,
pipiliin niyang manatili sa akin. At ako, sisiguraduhin kong mabubura na ang kaunting pagmamahal na yon. Bahagyang natawa si Sylvan. Kaunting pagmamahal na lang pala talaga. Tama lang na hindi niya na inilaban pa si Amihan. Ibinaba niya ang tingin. Alagaan mo siya. Nagulat si Dennis. Mahalin mo ng maayos. Dagdag niya pa kahit parang dinudurog na siya ng pino. Huwag mong hayaan na maramdaman niya mag-isa siya. At kung may araw na umiyak siya dahil sa'yo, babalik ako para kunin siya. Hindi ko na siya ilalabas kasi aangkinin ko siya sa oras na mangyari yun. Tumango si Dennis. Hindi mangyayari yun. Tumayo na si Sylvan. Tapos na, hindi na niya kayang pahabain pa. Buhay ko siya. Bulong niya bago umalis. Siyang kaligayahan ko. At kung masaya siya sa'yo, masaya na rin ako. Kasinungalingan yon, pero kailangan niyang sabihin. Ayaw niyang guluhin pa si Amihan. Nasasaktan lang siya kapag nakikita itong umiiyak. Lumabas siya ng cafe nang hindi na lumilingon. Pagpasok niya sa sasakyan, doon na siya bumigay. Sinuntok ni Silva ng manibela at mahina na lamang na napahikbi. Samantala, habang lumilipas ang mga buwan, inaasikaso na ang kasal nila ni Dennis. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal na parang panaginip na hindi niya lubos maunawaan. Maliwanag ang simbahan. Punong-puno ng tao ang mga upuan. Lahat nakangiti. Lahat masaya. Lahat maliban sa kanya. Nakatayo si Amihan sa dulo ng pasilyo. Nakasuot ng puting gown. Handa ka na? Mahinang tanong ng coordinator. Tumango na lang si Amihan. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, pumasok ang liwanag. Sumabay ang tugtog ng marcha. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Humakbang siya at sa bawat hakbang, mas lalong bumibigat ang dibdib ni Amihan. Nakikita niya si Dennis sa altar. Maayos ang suot at seryoso ang mukha. Isang lalaking nagmamahal sa kanya ng tama. Isang lalaking hindi siya sinaktan. Isang lalaking nagligtas sa kanya. Pero bakit hindi sapat? Bakit may hinahanap pa rin siya? Biglang uminit ang mata ni Amihan. Hindi niya napigilan ang mga pumatak na luha. Nasa kalagitnaan na siya ng pasilyo nang biglang humakbang si Dennis pababa mula sa altar. Nagulat ang mga tao sa simbahan. Lumapit ito sa kanya, dahan-dahan na parang ayaw siyang takutin. Dennis, bulong niya rito. Iniangat nito ang kamay at marahang tinanggal ang belo sa mukha niya. Pinunasan nito ang luha niya gamit ang hinlalaki. Hindi ka masaya sa akin. Napailing siya agad. Hindi, Dennis. Kaya ko. Ano bang sinasabi mo? Bumalik ka na ron. Nakakahiya sa mga bisita. Hindi. Mahinang sabi nito. Hindi ka masaya. Bakit ka magpapakasal sa akin? At doon siya tuluyang umiyak ng sobra. Hindi niya na napigilan. Napahawak siya sa braso nito habang nanginginig ang balikat niya. Mahal na mahal kita, sabi ni Dennis at naluluha na rin. Pero hindi kita kayang itali sa isang pagsasama kung hindi ka naman magiging masaya. Dennis, hikbi niya. Pasensya na. Ngumiti ito ng masakit. Tumingin ito sa mga bisita at huminga ng malalim. Pasensya na po, hindi na po matutuloy ang kasal. Nagulat ang mga ito at tumayo agad. Dennis! Tawag ng ina nito. Anong nangyayari? Kayo na po ang bahala sa mga bisita. Sabi pa ni Dennis at hinawakan ang kamay niya. Ako na po ang bahala sa kanya. Magpapaliwanag na lang po ako pagbalik ko. At bago pa siya makapagsalita, inilabas na siya ng simbahan. Sobrang bilis at gulo ng mga nangyayari. Nasa sasakyan na sila bago pa siya tuluyang natauhan. Dennis, ano bang ginagawa mo? Nakakahiya ang ginawa mo. Magagalit ang parents mo. Umiiyak niyang sabi. Umiling ito at ngumiti sa kanya. Ako nang bahala. Hindi nila kayang magalit sa'yo. Ipapaliwanag ko ang lahat. Biglang tumunog ang cellphone ni Dennis. Sinagot nito yon.
Nandito na kami. Paakyat na siya. Natigilan si Amihan. Sinong kausap mo? Tumingin ito sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Si Sylvan. Umawang ang bibig ni Amihan. Dennis, bakit? Umiling ito. Dahil mahal kita. At gusto ko na maging malaya at masaya ka habang nagmamahal ka. Alam kong hindi ako ang makakapagbigay nun. Pumatak ang luha ni Dennis. Marahan niyang pinunasan ang mga luha nito. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Alam ko lahat. Mahal mo siya at mahal niyo pa rin ang isa't isa. Napalingon siya sa paligid. Tumigil pa sila sa isang hotel. Hinawakan ni Dennis ang kamay niya kaya muli siyang napalingon dito. Mahal na mahal kita. Ulit nito. Pero hindi kita pag-aari. Umakyat ka na at naghihintay na si Sylvan sa'yo. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat at patawad. Yumakap din ito pabalik. Huling yakap para sa kanilang dalawa. Pagbitaw ni Amihan, nanginginig ang tuhod niya habang pumapasok sa hotel. Parang may humahabol sa dibdib niya. May takot, may pag-asa, pagsisisi at pag-ibig. Umakyat siya hanggang sa makarating siya sa pinto ng silid. Nanginginig ang kamay niya habang kumakatok. Bumukas ang pinto at halos sumabog ang kanyang emosyon nang muling makita si Sylvan. Amihan, mahinang sabi ni Sylvan. Sumalpok siya sa yakap nito ng mahigpit. Gumante rin ito ng yakap. Parang takot silang mawala ulit ang isa't isa. Yumakap siya sa balikat nito. Umiyak din ito. Mahal pa rin kita, bulong ni Sylvan. Hindi kita nakalimutan, sagot niya sa pagitan ng paghikbi. Sorry na nagsinungaling ako. Sorry na palagi kitang tinataboy, na mas pinili kong pasakitan ka sa mga salita ko. Humigpit ang yakap nito. Araw-araw kitang hinanap. Araw-araw. Hinawakan nito ang mukha niya. Pinagmasdan siya na parang nagdarasal. Huwag mo na akong iiwan ulit. Amihan, ikaw ang mundo ko. Nagmahal man ako ng iba. Hindi ko na magawa dahil ikaw lang ang marka sa lahat ng sulok ng pagkatao ko. Hinawakan niya ang kamay nito at idinikit sa dibdib niya. Mahal pa rin kita. Kahit anong pilit ko, kahit ilang beses kong sabihin sa sarili ko na si Dennis dapat, hindi ka pa rin mawala sa puso't isip ko. Napapikit sa Sylvan. Napangiti ito sa gitna ng mga luha. At ngayon, pwede na ba kitang mahalin ulit? Hahayaan mo na ba akong bawiin ang mga taon na nawala para sa ating dalawa? Tumango si Amihan. Muli niya itong niyakap at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tumahimik ang unos sa dibdib niya. Sa wakas, nasa tamang tahanan na ulit siya. Pagkatapos ng araw na yon, nagsama na nga silang dalawa ni Sylvan. Gusto nitong ito ang tumulong sa pag-aaral niya. Pero nakiusap si Dennis na ito pa rin ang magpapaaral sa kanya. Kasi gusto nitong tapusin kung ano ang pangako nito. Nang bahagya ng humupa ang lahat, kinausap pa rin ni Amihan ang mga magulang ni Dennis. Natakot siya na magalit ng sobra ang mga ito. May pagtatampo pero naiintindihan din naman kalaunan ang naging desisyon nila ni Dennis. Hindi ka pa matutulog? Tanong ni Sylvan at hinalikan ng balikat niya. Napangiti siya. Nagre-review pa ako para sa bar exam. Saka natutuwa akong mag-aral kasi nasa harap tayo ng dagat. Bumalik sila sa isla para magbakasyon. Gusto nilang bumalik kung saan sila nagsimula. Hinawakan ni Sylvan ang kamay niya. Nagulat na lang siya nang marahan itong sinilid ang singsing sa kanyang daliri. Para saan to? Napangiti ang kanyang asawa. Para pakasalan mo ulit ako. Tuluyan siyang napalingon kay Sylvan. Ha? Kasal na tayo sa munisipyo. Okay na sa akin yon. Asawa na naman kita. Hinalikan siya nito sa pisngi. Pero gusto kitang pakasalan sa simbahan at sa harap ng maraming tao. Gusto kong maglakad ka sa altar papunta sa akin para hindi ko maisip na muntik ka nang maikasal sa ibang lalaki. Asawa mo na ako pero masyado kang maganda. Kaagaw-agaw ka. Mabuti na lang at napikot na kita. Tumawa na lang sila ni Amihan. Wala namang dapat ipag-alala si Sylvan. Matagal na niyang hiniling sa Diyos na sila hanggang dulo.
At ang lahat ng yon, ipinagpapasalamat na lang ni Amihan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi pag-angkin, ito ay pagpapalaya. Minsan may mga taong papasok sa buhay natin na tama, mabuti at handang ibigay ang lahat. Pero kahit gaano sila kabuti, kung hindi naman sila ang tunay na tahanan ng puso mo, mananatiling may kulang. Ipinakita ni Dennis na ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ang marunong bumitaw. Hindi niya pinilit si Amihan kahit kaya niya. Pinili niyang masaktan kaysa itali ang babaeng mahal niya sa isang pagsasamang hindi buo ang damdamin. Dahil ang pagmamahal na totoo ay hindi makasarili. Ipinakita rin ang kwento na hindi mo maaaring lokohin ang sarili mo. Maaari mong pilitin ang isip, pero ang puso ay laging magsasabi ng totoo. At kung hindi mo ito pakikinggan, ikaw rin ang magdurusa at pati ang taong kasama mo. At higit sa lahat, ang tamang tao ay hindi lang yung mahal mo, kundi yung nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Kapag nasa tamang piling ka, tahimik ang dibdib. Walang pag-aalinlangan, walang bigat. Dahil ang pagmamahal na totoo ay hindi kailanman dapat pilitin at ang pusong tapat laging uuwi sa tamang tahanan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.